Hi guys! Welcome back to my vlogs. Kasama ko ulit ngayon si Ren. Ayan, naayang mamasyal. Hindi niya ako matanggihan kasi ng isang araw birthday ko. Diba? Pinagbigyan niya ako. Hindi, tsaka nagkasabay kasi yung off namin ngayon. Bihira na magkasabay yung off namin kasi paras kami nagwo-work, tapos siya busy dun sa study. So yan guys, kumusta na kayo? Ang tagal kong hindi nakapag-vlogs, almost 2 weeks din na hindi niyo ako nakita na nag-upload. And yung mga previous vlogs ko, ang in-upload ko lang is yung mga gala natin sa Blue Mountains. Saan pa ba tayo nagpunta nun? Doon lang. Dun lang. Apple picking. Tsaka yung sa Darling Harbor. So yun, yung mga namin, pasyal-pasyal namin. Kasi nga medyo busy na kami itong season na to. Lalo na siya graduating. Kumusta ang study mo? Ang dami nagtatanong. Kasi alam nila na graduating ka na. So, kumusta naman ang... Ayos naman, mukhang papasa naman. Mukhang papasa naman, oo. Papasa yan. And guys, nagre-review na rin siya for PTE. So, sa mga hindi nakakaalam guys, ngayong year na to ay malapit nang ma-expire ang aming visa. Kasi magto 2 years na kami dito sa August 2024. Yun talaga yung expiration ng visa namin. So, ilang months na lang at pinaghahandaan na namin. And yung iba nagtatanong guys, anong next na plano naming mag-asawa after this. And alam niyo naman 'di ba na maraming changes, possible changes na Just coming July. oo, this coming July maaring mangyari. And isa na doon sa inaalala namin is yung age limit Para sa postgraduate para visa. sa postgraduate visa. Which is yung postgrad visa. Yun yung next step sana namin. But since wala pa namang final na announcement, no, kung ano ba. So, Tuloy lang. ayun, tuloy lang. Ngayon nagpe-prepare siya sa PTE kasi kailangan niya yun. So, PTE na siya, hindi IELTS kasi sabi din ng iba mas madali yung PTE. So, ito din kasi meron akong nag-viral na video sa TikTok. Yung POV ko malapit nang ma-expire ang visa. So, worth it ba yung 2 years natin dito sa Australia? Ikaw, sa palagay mo? Oo, worth it. Worth it naman, kasi marami tayong mga experiences dito, may mga nakilala kami, and siya, dahil matatapos na siya, parang makaka-earn siya ng anong tawag? International master's degree dito sa Australia. And knowing him, magagamit niya yon. So kahit saan tayo dalhin, nasa yun na yun eh. Yung diploma mo na tsaka yung natutunan mo doon. Kasama na yun sa credentials niya. Idadagdag ko na yun sa resume. Sa resume mo, oo. At saka, hindi ka naman siguro masisiro pagdating sa career sa Pinas. With your experience and expertise sa field mo. Kung sakali man na talagang uuwi na after student visa, then so be it. Talagang So be it, Kung palarin pa naman at maging fair pa din ang immigration, di meron pa rin tayong postgraduate visa. Di ba? Totoo. Which is, yun naman talaga yung kasama sa plano nung nag-apply pa tayo ng student visa. So, yun ang next plan namin guys, na mag-apply talaga ng postgrad visa. And with that, ilang years din yon additional. So, as of now, sa lumang policy ay 3 years 3 pa rin years yung pa. entitlement natin. So, hopefully guys, yung 3 years na yon yung makuha namin. Hopefully, yung mag-grant sa amin. And yun lang din talaga yung inaasahan namin para mas masulit namin yung pagstay dito sa Australia, pag-work dito, mas makaipon pa kami. Speaking of ipon, may nagtatanong din kung sa loob daw ba ng almost 2 years natin dito sa Australia ay nakaipon daw ba tayo? Ako, sa pagkakaalam ko, marami tayong naipong resibo. Ako, nakaipon ako ng pan-tuition. Yun nga lang, naibayad ko na din. Oo.
Yun Pero siya. at least, di ba, may naipon. May naibayad. naipon. Kesa naghahabol ka pa palagi ng ng budget. Oo. So, Yung ayun. unang taon talaga namin guys, ang laki talaga ng naipon. Lalo siya. Kasi malaki sweldo niya eh. No, Di ba? Noon, full time di pa. ba? Nakwento ko naman sa inyo yon na pinalad siya dun sa unang trabaho niya. Tapos ako, hindi ako masyadong nag-intindi sa pambayad niya ng tuition kasi dun pa lang sa kinikita niya nung unang dating namin dito na Andy pa, enough na para sa pang tuition niya. Tapos nakabayad kami ng mga loans namin, nakakapagpadala kami sa Pinas, nakaka-save kami kahit papano para pag dumating nga sa time na maging limited na lang yung working restriction, ipanggastos kami. Pero syempre, Walang masyadong malaking yun. oo, wala masyadong malaki. Mataas ang cost of living ngayon dito sa city. Unang-una na ay yung tirahan na bahay, pero Minimal lang yun sa bahay, minimal kasi sa case natin, hindi naman tayo oo, masyadong nagbabayad ng malaki oo. sa accommodation, unlike yung ibang talaga sila napipilitan magbayad ng malaki. Totoo. Oo. Tapos Tsaga tayo sa room sa room. Yung iba hindi nila kaya yun, gusto nila Sariling bahay, oo. Kami, sariling place. room yung nire-rent namin. Oo, okay And naman sobrang kasi, kami blessed kami blessed na sa na kay natuluyan. Ate Edith kami. So, magto 2 years na rin kami sa kanya. Since day 1, guys. Hindi na kami lumipat Since ng day 1 address. namin dito sa Australia, hindi na kami lumipat ng address. Oo, bakit pa, diba? Mm-mm. Di baling mag-travel na lang ng mas malayo-layo. Mm. Papunta sa work, papunta sa studies. Pero, iba yung, yung at home ka na dun sa tinutuluyan mo. Tinutuluyan. Mm. Tapos isa sa mga kinoconsider nating ipon kasi napag-usapan namin ng isang araw yung superannuation namin. Kaya guys, sobrang importante na kung magwo-work kayo dito, Oo. make sure na Lalo na kung legal student pa lang. or tax job. Kung student pa lang kayo, dahil entitled naman sa super yung mga student dito, dapat i-secure niya na mayroong super yung employer. Yung Kasi, super. yun nga, additional na funds yun Funds. na hindi na manggagaling sa inyong pocket pero naiipon. Maganda yun kasi meron kayong extra savings kung sakasakali. Pero yun kasi guys, kung babalik kayo sa Pilipinas, sa kanyo lang siya makukuha, ma-withdraw. Tapos mababawasan pa yun. May tax kasi May yan. tax kasi. Pero kung tuloy-tuloy kayo dito, magiging kayong permanent dito, citizen, yun na yung magiging start ng retirement fund. Laki-laki. And then kung bibili kayo daw ng bahay for the first time dito, magagamit niyo yung fund na yun someday para pang tawag doon, pang deposit or down. O kami yung kinoconsider namin na ipon lang is yung sa super namin. Nagulat din kami kasi yung chinek namin. Malaki-laki rin pala. Oo, Pero bagay. yung cash on hand na meron kami or sa bank, wala masyado. Masyado. Wala, sagad. Pang lang sakto namin. lang. Sakto lang, pang mga bayad ng bills, padala sa Pinas. Mm, Kasi sa Pinas guys, continue pa rin yung pagbabayad namin ng obligation. mga obligations namin doon. Meron Amortization kaming sa bahay. bahay doon, insurances, May insurance. and then we still continue contributing sa aming SSS, and yun nga yung sa aming life insurance. Continue pa rin. Tapos may mga loans kami doon na naiwan, so nabayaran, and Tuloy lang din. tuloy lang. Tapos meron kaming hinuhulugan na malit na lote lang naman siya. So nung nandito kami sa Australia, tuloy-tuloy namin siyang nababayaran, hindi na stop kasi konti na lang. Full paid na. Full paid na yung lot na yun. Oo. So yun, may bahay kami and meron kaming another residential lot pa na in the future. sayang din Oo, yun. sayang din. Malay So yun mo. lang yung masasabi namin na Malay mo, na-achieve namin or na-fulfill namin pagkakitaan dahil yun someday. nandito kami sa Sydney, sa Australia. And of course, yung experience na, 'di ba? Experience dito. Na mag-work sa Na mag-work. multicultural na environment. Tapos na-enjoy namin yung ganitong lifestyle dito na
pag may free day madaming ka, ano mamamasyal ka, libre Madaming lang. pwedeng pasyalan So, dito. daming pwedeng pasyalan. Ayun. Happy naman kami para sa amin. Worth it naman, no? Yung 2 years. Oo. Oo. Tsaka ano, nagkasama kami. Imagine never Yun ang kami pinakamagandang nangyari. naghiwalay. Yun ang pinakamaganda nangyari sa amin na sabay kami nagpunta dito. Hindi na namin kinailangan na maghiwalay pa. So, sabay kaming dumating dito. Dapat sabay din na yung Alex. Oo. Hmm. Ganun. So, yun guys. Regarding sa 485 visa namin or yung next step namin. Oo. Wala pa Still eh. hoping. Still hoping. Pero Hindi pa namin masabi. Pinag-prepare pa rin namin. Prepare pa Sarili rin. namin. No, kasi yung mga requirement kailangan. So, kailangan kong mag-PTE. So, gagawin ko. And then, kukuha ng police check. Kukuha din. Mm. And then, kung ano pa yung mga requirement. Kasi as Mabuti na yung ready Oo. kaysa hindi. tsaka ano na lang eh. June yung tapos mo, no? Oh, June yung Kasi once end na of semester. mag-end na talaga yung ano niya, yung study niya, Mm. pwede na kaming mag-apply agad ng Mag-lodge na mag-lodge application ng application. para sa post-study work Eh, stream. that will be on June. So, April na ngayon. We only have 2 months to prepare. Ah. Kahit August pa yung expire ng visa namin. So, bakit pa nahin yung Hindi. August, diba? Kasi yung August and June, whichever comes first. Okay. Kung mauna yung matapos ang studies mo or ma-expire Mm. yung visa na ginran sa'yo, yun yung whichever comes first. Okay. So, mauna yung matapos ang course. Kaya dapat mag-lodge na agad mag-lodge tayo. na. So, ayan, tama. We still have 2 months to 2 months. prepare for our documents, mga requirements, no? Na i-submit, ila-lodge. Oo. So, yun guys, kapag dumating na kami sa sa point na yon na nag-lodge na kami and okay na, then share Saka lang namin sa siguro inyo. makakahinga ng maluwag-luwag. Makakahinga ng maluhag. Tapos, i-share namin sa inyo kung ano ba yung process na pinagdaanan namin, yung mga requirements na pinrepare namin. Oo. Ayun. So, yun. Yan lang. So, okay ka naman. Hindi ka naman nag-worry na. Ako hindi na. Hindi naman. Masaya Hindi naman na. ako sa Masaya naman tayo naging pareho. experience natin dito. Tapos ako pala guys ngayon ay Ginawa nag-work naman ako natin full ang time. lahat. Kung mayroong mga factors na hindi natin kontrolado, wala tayong magagawa. Wala tayong doon. magagawa doon. Basta Basta yung lahat ng kontrolado natin ay ginagawa natin. ginagawa namin yung part namin. Yun. And we're happy Ah, because we're together. yes. Yes. So, yun na guys. Thanks again for watching. See you on our next vlog. Siya. Sasama ka na lagi. Sige, sama. Sige, sama siya. Yun lang guys. Bye.